Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap at gagawa natin ng reaksyon mga kababayan. No, grabe po ang ginawa ni Senator Bato mga kababayan at talaga ng mga buong sambayanan po. No, na-shock po no sa balita na to. No? Ang ano nga ba yung balita na yan mga kababayan? Kung maaalala natin noong mga nakaraan po na talaga namang napakatapang po ng mga naging statement ng ating Senator De La Rosa. Bato De La Rosa, no? Tungkol nga po dito sa paglabas ng arrest warrant sa kanya ng ICC kung sakaling meron nga pong ilalabas na arrest warrant, no? Samantalang ngayon, parang kino-consider niya mga kababayan no, na wag pong sumuko. No? Pinag-iisipang hindi sumuko ni Senator Bato sakaling maglabas ng warrant ang ICC mga kababayan. Yan po ang ating balitang pag-uusapan ngayon. No? Anong sa palagay ninyo? Anong opinion ninyo dito no, sa ginawa na to ni Senator Bato de la Rosa? No? Bakit kaya niya ito ginawa? At talagang na-shock po mga kababayan, no? Maging ang mga senador, no, mga DDS, mga kababayan natin, na-shock no sa ginawa na to, no, nagulat sa ginawa ni Senator Bato mga kababayan. Alright, so bago natin yan umpisahan, aking hinihiling ang inyong suporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section ang inyong mga opinion. And once again, shoutouts tayo sa mga subscribers po natin dyan. No? Ngayon, pag-usapan natin, no? Anong saloobin ninyo dito mga kababayan no? Sa sinasabi ni Senator Bato na hindi nga daw po siya susuko no? Sa ICC o pinag-iisipan niya nga hindi sumuko at magtago no? Kung sakaling maglabas po ng arrest warrant ang ICC. Okay, so alamin natin itong mga balita na to mula sa Net25. Let's go. Nagbago na ng isip si Senador Ronald Bato de la Rosa na una nang nagsabing siya ay susuko sakaling isilbi na sa kanya ang arrest warrant mula sa ICC o International Criminal Court. Yan, no? At sabi nga niya, noong nakaraan, sasamahan niya no, ang dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, no? At hayaan siyang alagaan ang dating Pangulong Duterte kung sakaling huhulihin po siya no, ng ICC. Diba mga kababayan, yan po yung isa sa kanyang mga naging pahayag. No? Bakit kaya ganun na lang ngayon no, ang naging transition no, ng kanyang desisyon? Bakit po kaya? At sa halip, nagbabalak na itong magtago. Ito ay sakaling walaan niya siyang makuhang hustisya sa sariling bayan at kung maglabas nga ng warrant of arrest laban sa kanya ang ICC. At kasabay nito, inihayag naman ng mambabatas na wala na rin siyang planong samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Nako, ayan. Ano kaya masasabi ng mga dito, ng mga Duterte supporter? Kahit ikaw mapapaisip ka di ba? Parang dati, ayos, sasamahan niya si dating Pangulong Duterte. No? Tapos biglang ganun yung mapapanood ng balita. Parang mapapaisip ka, ano nangyari, di ba? At ituloy ako, napapakamot sa ulo. Imagine mo yun, di ba? Parang baka isipin na itong mga nasa kabilang parlor, ay, iniwanan na sa ere ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan tao. No, at ito nga si Senator Bato. Bakit kaya niya ginawa yun? No? Baka sabihin may kinalaman na naman ang Malacanang dyan. Nakakatawa lang. Baka sabihin na naman na itong mga nasa kabilang parlor, binayaran niya ng Malacanang kaya bumaligtad dyan. Tuloy natin. Ito'y dahil mismong si VP Sara ay hirap pong makalapit sa kanyang ama. Si Man Corvera sa balita. Kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Actually, ganyan din yung nangyari kay Senator Laila de Lima no, nung hinuli siya, 'di ba? At ikinulong
sinasabi nga niya na walang hustisya sa Pilipinas, 'di ba? So, ewan natin, no? Bakit nga ganun yung kanilang mga pananaw, 'di ba? Senador Ronald Bato de la Rosa. Strategy kaya yon para sabihin na walang hustisya sa Pilipinas? Well, opinion ko dyan, no? Pag sinabi kasi nilang walang hustisya sa Pilipinas, parang sinabi na rin natin na hindi gumagana yung justice system sa Pilipinas. So, once sinabi natin ganun, na walang gumaganang justice system sa Pilipinas, parang sinabi na rin natin na winelcome na rin natin yung ICC sa Pilipinas. Diba? Parang binigyan din na, kahit sabihin natin, wala silang jurisdiction na sa Pilipinas ngayon, no? Dahil umalis na nga yung ICC sa Pilipinas, di ba? Umalis na yung Pilipinas sa ICC. Di ba? Pero parang wini-welcome back natin itong ICC sa Pilipinas kasi sinasabi natin na ganyan, walang hustisya sa Pilipinas, di ba? Ulay natin. Na pinag-aaralan niya na magtago at hindi sumuko sa mga otoridad sakaling isyuhan siya ng warrant of arrest ng International Criminal Court sa kasong crime against humanity. Nagbabalak magtago si Senator Bato kapag nag-issue na ng warrant of arrest ang ICC. Yan ay kung wala siyang makukuhang hustisya sa korte sa Pilipinas at mananaig pa rin ng ICC. Titingnan natin kung mayroong makita natin may glimmer of hope na yung Supreme Court ay talagang panindigan niya yung kanyang pagiging independent. Mayroon din ipapakitang magtatayo na yung Senado kung anong dapat din na I will evaluate. As I have said, I will cross the bridge when I get there. Nagbago rin ang posisyon ni De La Rosa sa naunin nitong desisyong samahan si dating Pangulong Duterte sa ICC para alagaan ang dating Pangulo. Mahirap anyang gawin ito sa ngayon dahil kahit mismo ang anak ng dating Pangulo, hirap na makalapit ngayon sa kanya. Pero 'di ba ang balita do sa ICC parang merong open area doon. No, na makakaharap nila yung kanilang pamilya. Ngayon, kung sakaling i-issue ng arrest warrant itong si Senator Bato de la Rosa at ikukulong din siya do sa ICC, mga kababayan, may chance talaga na mas ma-monitor niya itong dating Pangulong Duterte dahil magkasama sila doon sa building at binibigyan sila ng I think 1 oras ata base do sa pagkakaintindi ko do sa balita na makalabas ng kanilang selda. At by the time siguro kung gano'n ang mangyayari, kung let's say mahuli nga, o hulihin ito nga si Senator Bato de la Rosa ng ICC, ng Interpol, makakasama niya nga ito nga dating Pangulong Duterte doon po sa kulungan o doon sa building na yon ng ICC, na makakasama niya si dating Pangulong Duterte pero hindi gano'n katagal. Di ba? Oras niya lang makakasalamuha at pwede niya pa siya lang sakali doon sa kwarto. Di ba? Mahirap man daw doon, ultimo yung anak nga, hindi makalapit, hindi maka bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. How much more kung ako na pareho lang kaming detainee, paano ako makapag-demand ng time na para makasama doon o makiusap na pareho naman kaming detainee. Bukod sa pagtatago, isa sa ikinukonsidera niya ay mamalagi sa loob ng Senado habang naghahanap ng legal na remedyo at naniniwala siyang hindi siya palalayasin ni Senate President Francis Escudero. Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Wala naman sabihin, palayasin niya ako. Pag nandiyan ako sa loob. Okay. So palayasin niya ako. Pag palayasin niya ako, din depende na. Titignan ko sitwasyon kung lalayas sa ba ako, hindi. Magandang kuha niya sa akin option. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin na baka diyan ka sa loob. At dapat respetuhin nila yung Senate sa institusyon. Yun yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na kung merong session at nasa loob nga itong si Senator Bato de la Rosa, hindi nila pwedeng hulihin. Same thing nga daw po ng ginawa dati ni Senator Trillanes, Senator pa si Trillanes. 'Di ba? Nagtago sa loob ng Senado. So parang ganun din yung gagawin ni Senator Bato de la Rosa. Doon lang siya sa loob ng Senado, hindi siya makakalabas, 'di ba?
So, maganda yun para sa akin. Sa ngayon, tuloy raw ang kanyang pangangampanya sa loob ng Pilipinas at sa palagay niya mas lumakas pa ang suporta ng taong bayan. Sinagot rin ni De La Rosa Pero sa desisyon niya na to, no, yung suporta sa kanya ng taong bayan, lalo na ng mga nasa kabilang parlor, 'di ba? Yung desisyon niya na wag na samahan o etong si dating Pangulong Duterte, yung ganung statement, baka hindi rin siya iboto. 'Di ba? Makakaapekto yun sa kanyang kampanya. 'Di ba? So, kailangan mas maganda yung strategy ngayon ni Senator Bato. Kung sakaling ganun nga mangyayari, kailangan niyang mag-shift. 'Di ba? Kailangan niya makuha yung boto no nasa kabilang parlor naman. No, honestly, ganun talaga mangyayari. 'Di ba? Maraming mga tao yung hindi papabor sa kanya diyan. Maraming mga nasa kabilang parlor ang magagalit. 'Di ba? Kung mag-shift siya ngayon ng kanyang strategy, no, at babalik loob siya sa gobyerno or let's say papanig siya doon sa kabilang parlor, diba? Posibleng makahatak pa siya ng boto. Mahaba pa. Meron pa tayong 1 buwan, mga kababayan. Tandaan ninyo, mahigit 1 buwan pa meron. Diba? Ang kampanya. So, posible, no, na makapag-convert pa siya ng mga botante. No, mula doon sa kabilang parlor, papunta doon sa kabilang parlor. Diba? Yung usapang ganun. Diba? Mas makakahatak siya eh. No, yun nga lang, kailangan niya makapagtulungan sa gobyerno ngayon. 'Di ba? Kung hindi niya babanatan yung gobyerno at makikipagtulungan siya or parang ganun, no, na strategy. Posible 'yon. Posibleng mangyari 'yon. Mag-shift ngayon yung ibang tao. 'Di ba? Yung ibang botante. Baka okay, na si Senator Bato, boto natin 'yan, 'di ba? Posibleng ganun, 'di ba? ang pasaring ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi dapat gamitin ang Senado o ang institutional courtesy para kanlungin si De La Rosa. Oras na may warrant. Isa pa to mga to no? Meron yung batas na ganun kakalabanin nyo na naman pati Senado. Kayo talaga Pares na laban dito. Mag-senador daw muna si Manuel para pakinggan siya ng liderato ng Senado. Tama. What do you expect from these people? Sabihin mo, mag-senador mo na siya. Yeah. Para pakinggan ni si Escudero yung kanyang kagustuhan. Sabihin mo, mag-senador ka muna, Manuel, para pakinggan ka ni SP. Sinopla rin ni Senate President Francis Escudero si Manuel. Paalala na Escudero, ginawa ring kanlungan ng Makabayan Block noon ang Batasan Complex at binigyan din sila ng institutional courtesy ng House leadership. Ina-applyan niya ang institutional courtesy sa lahat ng miyembro ng Kongreso. Basahin natin yung sinabi mga kababayan. No? May I additionally advise him to not further fan the flames of hatred and divisiveness at this time, and instead to take heed of the experiences and lessons of history which may serve him well later. No, siguro dapat manahimik na nga lang talaga sila, no, kaysa magdadaldal pa sila. Ayan yung Senado sa gagawin nila. Di ba? Huwag na kayong makisali, makisawsaw, no, kung ano man yung nangyayari doon. We are simply applying this institutional courtesy uniformly to all members of Congress regardless of political color or persuasion and the nature of charges against them. Diba? Ayan natin yung Senado. Huwag kayong makialam sa Senado. Kialam kayo Ang kulay ng politika at kasong isinampalaban sa mga mambabatas. Diba? Yan no? Yuhan ni Escudero ang kongresista na tigilan na ang panggagatong at pagpapainit sa damdamin ng publiko na nagre-resulta ng galit at pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Yan, tama yun, no? Manahimik kayo. Ito pa isang balita, mga babayan, pakinggan natin, no? Mula naman sa UNTV, no? Or dito sa isa. Ito na lang, mga babayan. Dito lang ako, dito sa Pilipinas. Bakit tayo umalis ng Pilipinas? Nananatiling nasa Pilipinas lang si Senador Ronald Bato de la Rosa at nag-iikot para mangampanya. Ito ang kanyang tiniyak sa gitna ng banta ng posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC sa pamamagitan ng mga lokal na otoridad at International Criminal Police Organization o Interpol. Nagpasalamat naman ang mamabata sa pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero na poprotektahan siya sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Magandang kanya sa akin option dahil nga hindi ka na pwedeng huliin na pagkadya ka sa loob.
At dapat respetuhin nila yung Senate as an institution. So, maganda yun para sa akin. Bukod sa proteksyon ng Senado, may iba pa niya siyang kinukonsiderang posibleng maging aksyon sakaling hindi panigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon laban sa ICC arrest. Hindi ko naman sinasabi na forever akong mag-standby dyan. So, meron pa rin, hanap pa rin tayo ibang courses of action na pwedeng gawin. Yun nga lang, hinihintay lang natin yung maging decision ng Supreme Court. Kung ito ay pabor o hindi pabor sa atin, then we will make our next move. Alam mo, ito ano ko lang dito kay Senator Bato de la Rosa. Kung sakaling pumabor sa kanya ang Supreme Court, no, the best thing na gawin niya, siguro pumanig na siya sa sa gobyerno, no, dito sa kabilang parlor, mga babae. Wala maraming tao yung magagalit sa kanya, no? At kung ganun yung gagawin niya, no, kailangan niyang i-weigh in, no, yung mga botante, no. Sino nga ba yung dapat niyang paglingkuran talaga, 'di ba? Yung interest, no, nandun pa rin talaga 'yun, 'di ba? Kung ano maging decision ng Supreme Court. Na hindi kayo susuko. Kasama yan sa kinikonsider natin. Kasama yan sa course of action na pwedeng. So, kasama yan, no, yung hindi susuko, sabi nung reporter. Kasama yan sa kinoconsider natin, kasama yan sa courses of action na pwedeng gawin. So, yung hindi po pagsuko, no, sa ICC, once na inissuean siya, no, ng warrant of arrest. Gawin. Nauna nang inihayag ni Senador Bato de la Rosa na payag siyang magpa-aresto kung pahihintulutan siyang alagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetini ito sa ICC headquarters sa The Hague, Netherlands. Ngunit tila nagbago na ang posisyon nito ngayon kaugnay ng issue. Paliwanag ni De La Rosa, mahirap ang sitwasyon sa loob ng pasilidad ng ICC dahil ultimong si Vice President Sara Duterte ay hindi makalapit sa dating Pangulo. Well, kung wala tayong makita na hostesya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Titingnan natin. Kung mayroong makita natin may glimmer of hope na yung Supreme Court ay talagang panindigan niya yung kanyang pagiging independent. Mayroon din ipapakitang magtatayo na yung Senado kung anong dapat. Then I will evaluate. As I've said, I will cross the bridge when I get there. Isa si De La Rosa sa mga responded o inirereklamo sa ICC bilang former Philippine National Police Chief na nagpatupad ng War on Drugs campaign sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Yan, mga kababayan, no. Ano sa palagay ninyo? No, bakit 'to ginawa ni Senator Bato de la Rosa? Talaga namang ito yung isang balita na ikinagulat ng maraming tao, 'di ba? So, comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.